Political candidate nanalo dahil sa endorsement ng INC? Gustong araw ng kasiyasan. Lumang kasiyasan. Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente. Gamit ang lente ng sociology. Gamit ang lente ng sociology. Gamit ang lente ng sociology. Sociological lens. Gamit ang lente ng sociology. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Mabuhay kasiyasat! Welcome sa another episode ng ating series, Social Lens, Looking through the Sociological Lens. Tara! Usap tayo! Noong binisita ni Pope Francis ang Pilipinas noong 2015, ay nagkaroon ng malakihang misa sa Quirino Grandstand at 6 to 7 milyon na Pilipino ang pumunta. Samantala, noong piyesta ng Itim na Nazareno sa Quiapo ay 250,000 na deboto ang kadalasang pumupunta. Sa kabila ng malaking populasyon ng mga Katoliko, wala silang tinatawag na solid Catholic vote. Ang solid Catholic vote ay madalas na nakadikit sa Iglesia ni Cristo na may mas maliit na populasyon. Ano ang sinasabi nito tungkol sa relihiyon sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin. Maraming religious events ang magpapatunay na ang Katolisismo sa Pilipinas ay isang mega-church na may milyong-milyong deboto. Ang events na ito ay tinatawag na rituals sa sosyolohiya. Ritual? Teka, parang iba naman na ata yan. Alamin natin. Ayon kay Cornali at Serva, ang ritual ay gawain na may mga salita at kilos na sunod-sunod na mayroong pamantayan. Halimbawa nito ay ang pag-akto ng Peace be with you habang nasa misa sa Quiapo Church ng mga Katoliko. Kadalasan, ang mga dumadalo sa misa ay maliit na populasyon lamang. Depende kung saan nakatayo ang simbahan o kung ano ang sineselebrate ng church sa kasalukuyan. Makikita ang halimbawa nito sa dami ng dumalo noong nagmisa si Pope Francis sa Pilipinas at ang mga deboto kada taon sa traslasyon ng Itim na Nazareno. Ano nga ba ang mga importanteng nangyari sa mga event na ito? Tara, pag-usapan natin. Si Pope Francis ay bumisita sa Pilipinas ng 5 araw noong 2015. Ang pangunahing binisita niya ay ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Halos 6,300 ang namatay noong tumama ang bagyong ito sa Visayas. Ngunit, hindi pa rin sigurado ang mga profesional kung ito na nga ba ang final count. Dahil maraming katawan pa rin ang nawawala. Bukod pa rito, milyong-milyong tao ang naapektuhan nito mula sa 20 provinces. Ayon sa church officials, si Pope Francis ay bumisita upang makilala ang mga typhoon survivors bilang parte ng kanyang Mercy and Compassion trip. Ang mercy ay nangangahulugang pagpapalaganap kung ano nga ba ang mensahe ng God's mercy. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kabaitan lalo na sa mga nangangailangan, pati na rin ang pakikiramay sa bawat isa. Sa pang-5 araw na pagbisita ni Pope Francis, pinangasiwaan niya ang isang malaking misa sa Quirino Grandstand. Ito ay makikita sa Rizal Park na kung saan 6 to 7 milyon na Pilipino ang pumunta mula sa iba't ibang parte ng bansa kahit na maulan noon. Batay kay Tapang, isang physics professor sa UP Diliman, kalahating milyon na tao lamang ang kasya sa Quirino Grandstand. Kitang-kita rito kung gaano katyaga ang mga Pilipino sa pagdalo ng misang ito. Karamihan sa mga dumalo ay nagsabi na ang pagbisita ng Papa ay once-in-a-lifetime experience lamang. Si Chiqui Tulayo, isa sa mga dumalo, sinabi na si Pope Francis ay pangalawa kay Heso Kristo at pangalawang ama ng mga Pilipino. Isa rin sa mga dumalo na ang pangalan ay Feli Saldua ang nagsabi na tila ang pagsulyap sa Papa sa unang pagkakataon ay nagbigay sa kanya ng inner happiness na hindi maipaliwanag ni numan.
Ang pangyayaring ito ay tinatawag na collective effervescence. Ayon kay Emil Durkheim, isa sa mga ama ng sosyolohiya, ang collective effervescence ay ang feeling of excitement na kung saan pakiramdam ng isang tao ay nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Bukod sa pagbisita ni Pope Francis, mayroon ding piyesta ng itim na Nazareno sa Quiapo Church, Manila, na madalas humakot ng milyong-milyong deboto upang makita ang himalang dala ng itim na Nazareno. Ang mga deboto ay sumasama sa traslasyon o walk of faith kung kanilang tawagin. Ito ang ritual kung saan inililipat ang rebulto ng itim na Nazareno mula sa San Nicolas de Tolentino ng Intramuros papunta sa Quiapo Church. Kapag ito ay nakumpleto nila at nahawakan ang rebulto, matutupad ang anumang kahilingan nila. Ayon kay Nanay Bing, isang matagal ng deboto na 55 years old na, bata pa lamang ay sumasama na siya sa traslasyon upang matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng buong pamilya at lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Batay naman sa panayam kay Mang Antonio, isang 73 years old na deboto, ginagawa niya ang traslasyon upang magbigay pasasalamat sa Panginoon dahil siya ay gumaling mula sa kanyang sakit na tuberculosis noong binigyan siya ng damit na may imahe ng itim na Nazareno. Noong 2021, 400 na tao lamang kada misa ang kayang papasukin ng Quiapo Church para sa pista ng itim na Nazareno, dahil sa mahigpit na regulasyon para sa COVID-19. Ganoon pa man, nadokumenta na 246,000 na deboto ang sumama sa traslasyon. Makikita rito ang pagtaas ng populasyon ng mga dumalo dahil batay sa naging survey ng Social Weather Station, 38% ng mga Pilipino lamang ang pumupunta ng misa kada linggo. Sa kabilang banda, ang Iglesia ni Cristo ay mayroon lamang 3 million members sa Pilipinas. Magkakaroon kaya ito ng impact sa pamamagitan ng black voting? Indeed, mayroong black vote ang Iglesia ni Cristo na sinusundan ang isa sa mga turo ng kanilang doktrina. Galing ito sa libro na pinamagatang Mga Pangunahing Aral na Sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na isinulat ni Executive Minister Erao G. Manalo. Nakasaad sa page 127 ito na do not destroy the unity of the Church, whether through voting or other activity, for this is an excommunicable sin in the Church. Noong kasagsagan ng eleksyon, black voting ang proseso kung saan ang mga miyembro ng INC ay hinihikayat na iboto ang kung sino mang paboran ng iglesia at ng kasalukuyang leader. Ang nagpapanatiling buhay sa black voting ng INC ay ang doktrinang sinusundan na iboto ang isang partido. Gayunpaman, may isang grupo na tinatawag na INC Thinking Voters na sinuway ang utos ng kanilang iglesia at ibinoto ang mga kandidatong sa tingin nila ay karapat-dapat noong 2016 national elections. Noong 2022 national elections naman ay mayroon ding nagtrending na #kakamping na kung saan ang iilang miyembro ng INC ay nagpakita na kanilang suporta kay Leni Robredo sa social media sa pagtakbo nito sa pagkapangulo na hindi sinuportahan ng iglesia. Batay sa iilang claims, kapag naging vocal ang isang miyembro ng INC sa social media patungkol sa isang kandidato na hindi sinusuportahan ng iglesia, sila ay ipatatawag o ang kanilang magulang upang kausapin sa pinakamalapit na kapilya o di kaya naman ay sa mismong bahay nila. May iba na na-ekskomunikado o natiwalag. Ito ang tawag sa pagpapatalsik ng isang miyembro mula sa INC. Sa kalagitnaan ng pangangampanya, mapan-national or barangay level man yan, ang endorsement ng INC ang pinaka-inaabangan. Dahil dito, nakilala sila bilang kingmaker. Halimbawa nito ay ang national elections noong 2022 kung saan inendorso ng Iglesia ni Cristo ang BBM Sara tandem at sila ay nanalo. Kung mas malaki ang bilang ng miyembro ng Katolisismo kumpara sa Iglesia ni Cristo,
Bakit walang black voting sa Katolisismo? Batay sa panayam ng iilang pari sa interview ng Manila Bulletin, ayaw nila ng black voting. Sabi ni Cubao Bishop Honesto Otionco, lagi nilang susuportahan ang karapatan ng mga Pilipino na pumili ng kandidatong gusto nilang iboto. Ayon naman kay Balanga Bishop Ruperto Santos, hindi pinipilit ng simbahang Katoliko na magkaroon ng black voting kaya mahirap magkaroon nito. Sa halip, ay inilulunsad nila na dapat iboto ng mga tao ang isang public official na etikal, matapang at inuuna ang kapakanan ng mga mamamayan higit sa kanilang personal na interes. She guides and teaches what is right, legal, and moral. And she leaves her faithful to exercise their rights and free will without coercion or conditions. Dagdag pa ni Santos. Bukod pa riyan, mayroong Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ito ay isang nationwide parish-based political pero non-partisan lately movement na binuo noong 1991 sa ilalim ng Philippines Second Plenary Council. Sa kaparehas na taon, noong Nobyembre, sinang-ayunan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang PPCRV, kung kaya't ito ay naimplementa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang pangunahing tungkulin ng PPCRV tuwing eleksyon ay siguraduhin na malinis at tapat ang proseso nito. Tuwing eleksyon, naglulunsad sila ng Voters Education Campaign upang bigyang liwanag ang katanungan ng mga boboto. Sa ibang salita, ang PPCRV ay binuo ng simbahang Katoliko. Bilang resulta, ang mga pari at iba pang religious leaders ay hindi nagbibigay ng suporta o hindi direkta na ipinapakita ang kanilang suporta para sa isang kandidato. Edi, wala talagang block voting sa Catholic Church? Tara, alamin natin. Hindi kasiyasat. Hindi natin maiaalis ang possibility na magkaroon ng black vote sa Katolisismo. Noong kasagsagan ng kampanya para sa 16th Congress Senatorial Elections noong 2013, nagtayo ang El Shaddai ng White Vote Movement. Ang movement na ito ay tinatawag din na Team Buhay na kung saan may 6 na kumakandidato para sa senator ang in-endorse nito na tutol sa Reproductive Health Law o RH Law. Team Patay naman ang tawag sa mga kandidatong sang-ayon sa RH Law at hindi sinuportahan ng White Vote Movement. Batay sa Philippine Star, ang inisyatibong ito ay maaaring magresulta ng 3 million votes mula sa 3,000 Catholic communities sa buong bansa. Ang leader ng El Shaddai na si Mark Velarde ay nagnanais na gawin ang aksyon na ito upang patunayan na ang Katolisismo ay may lakas pa rin. Mahalagang tandaan na 6 out of 9 endorsed candidates ang nanalo sa nasabing eleksyon. Gayunpaman, ang mga nanalong senator ay in-endorse rin ng INC. Kung kaya, hindi masasabi na naging matagumpay ang White Vote Movement. Dahil dito, mas nakikita na mas malaki ang epekto ng block voting ng INC kaysa sa White Movement. Teka, bakit nakikisali ang Catholic Church dito? May religious freedom sila, pero 'di ba dapat hiwalay ang state sa church? Batay sa Article 3, Section 5 ng 1987 Philippine Constitution, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. Ito ang bahagi ng konstitusyon na nagsasaad na may kalayaan ang bawat tao na pumili ng kanilang relihiyon at i-practice ito without any discrimination. Gayunpaman, may limitasyon ang relihiyon. Isang malaking pero
Ayon sa Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. Ibig sabihin, hindi dapat pinapakialaman ng gobyerno ang relihiyon at hindi rin dapat pinapakialaman ng relihiyon ang gobyerno. Walang religion na kinikilala ang Pilipinas bilang official religion. Dahil dito, ang Pilipinas ay idineklara na isang secular na bansa at paunti-unti nang sumasailalim sa tinatawag na secularization. Batay kay Max Weber, isa ring founding father ng sociology, ang secularization ay ang pagkawala ng hiwaga ng mundo at mas pinagtutuunan na ng pansin ng mga tao ang siyensya bilang katwiran sa mga bagay-bagay. Ngunit, makikita naman na hindi niyayakap ng Pilipinas ang literal na definition na ito. Sa konteksto ng Pilipinas, secularization ay ang pagkakahiwalay ng relihiyon at ng estado o gobyerno. Mas kakaunti lamang ang impluwensya ng religion sa mga institusyong panlipunan. Bakit kamo? May tatlong dahilan para riyan: pluralism, modernity, Judeo-Christian outlook na binuo ni Peter Berger na isang sociologist. Gamit ang ating sosyologikal na lente, tara, palalimin natin. Ang Pilipinas ay isang developing country at unti-unting umuusbong upang maging isang modernisadong bansa. Dahil sa kaliwat kanang investment sa teknolohiya at siyensya. Dahil sa pag-usbong ng modernity, nagkakaroon ng mixture ang iba't ibang kultura na pilit binubuhay sa iisang bansa sa parehas na timeline. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang relihiyosong paniniwala, iba't ibang kultura, iba't ibang religious beliefs. Ito ang tinatawag ni Berger na pluralism. Ang mga batas ay may responsibilidad na ayusin ang bawat paniniwala upang magkaroon ng pagkakasundo-sundo ang mga ito. Ngunit, kung masyadong magiging mahigpit ang batas, magkakaroon ng anomy. Ayon kay Emil Durkheim, anomy ang tawag sa state of normlessness o nagkakaroon ng breakdown ang standards at values ng isang lipunan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagiging superior ng isang relihiyon sa ibang relihiyon at pagdiin ng kanilang pagkakaiba. Kung ang isang tao ay malagay sa ganitong uri ng lipunan, mawawalan ng kredibilidad ang kanyang nakagisnang paniniwala dahil sa nangyayaring mixture. Bukod pa rito, ang Judeo-Christian outlook ay isang paniniwala na ang Diyos ay hindi nanghihimasok sa personal na desisyon ng mga miyembro ng isang relihiyon. Ang impluwensya ng Diyos at relihiyon ay inaalis sa kahit anong mankind activities. Dahil dito, ang lahat ay rationalized na. Ito ay konektado sa research ni Jeff Manza at Nathan Wright. Ayon sa kanila, ang lipunang tulad nito ay laging nagkakaroon ng religious cleavage. Ito ang tawag sa pagkakahati-hati ng mga tao batay sa kanilang iba't ibang personal na interes. Ito ay nangyayari sa isang lipunan na may iba't ibang dominant religion na sabay nag-i-exist at the same time. Batay kay Tolentino, masasabi na isa sa malalaking religious groupings ang INC. Sa Pilipinas at aktibo sila sa pagpuna ng iba pang religion. Umabot na sila sa 10 million membro worldwide. Madalas dahil sa mga overseas Filipino workers na INC. Kadalasan, sa mga hindi Pilipino na sumasali sa INC ay dahil lamang sa kanilang mga napapangasawang kasapi. Dahil dito, ang INC ay mas eksklusibo at mayroong matatag na unity. Sa kabilang banda, ang Katolisismo ay hindi ganon kahigpit sa pag-uutos ng mga doktrina at iba pang religious practices.
Ang mga tao ay nagko-convert mula sa dominant groups tulad ng Katolisismo papunta sa smaller groups tulad ng INC upang makaramdam ng intimacy at belongingness. Kung kaya, ang mga miyembro ng INC ay may mas matibay na pakikisama sa isa't isa na nagbibigay tagumpay sa kanilang block voting. Para kay Peter Berger, ang pangyayaring ito ay nangyayari dahil sa papel ng relihiyon sa buhay ng mga Pilipino ay unti-unti nang lumiliit sa paglipas ng panahon. Talaga ba na hindi na naaapektuhan ng Katolisismo o ng kahit anong relihiyon ang gobyerno sa Pilipinas? Tara, siyasatin natin. Siyempre hindi. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay mayroong 7 spiritual advisors sa kanyang buong termino bilang presidente. Sila Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, Pastor Apollo Kibuloy, Manila Archbishop Gaudencio Rosales, El Shaddai founder Mike Velarde, Tugigaraw Archbishop Diosdado Talamayan, Bishop Ephraim Perez at Jesuit Priest Romeo Intengan. Sa kabila ng proklamasyon bilang isang secular na estado, ang Pilipinas ay nananatiling Catholic state in practice. Ito ay nangangahulugan na may kapangyarihan ang Catholic Church sa politika at lipunan mula noon hanggang ngayon. Ito ay makikita sa moral, values, way of life at pag-uugali ng mga Pilipino sa social at public activities, lalo na ng mga nakaupo sa pwesto. Isa sa mga halimbawa nito ay makikita mismo sa loob ng bahay kung saan nagdadasal ang isang mag-anak bago kumain o di kaya naman ang moral judgment ng isang tao sa healthcare choices ng iba. Sa kabuuan, ang modernity, pluralism at Judeo-Christian outlook ng secularization ang nagbibigay kahulugan sa religiosity ng mga Pilipino, partikular na ang mga Katoliko na mas nagiging individualistic. Ito ay nangangatwiran na habang relihiyoso ang mga Katoliko, tinitignan nila ang relihiyon bilang outside force na hindi pakikialaman ang kanilang personal troubles at choices. They can vote for who they want. Ayon naman sa Catholic Church, hinihikayat lamang nila ang mga tao na iboto ang tamang kandidato para sa posisyon. In reality, ang Katolisismo ay may impluensya pa rin sa desisyon ng isang tao kahit pa nahawak nito ang pinakamataas na posisyon sa bansa, directly or indirectly. Samantala, ang miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ay walang choice kung hindi ay sundin ang utos ng kanilang leader upang mapanatili ang unity. Sa huli, ang endorsement ng mga tumatakbong kandidato ay hindi lamang political relevance ng isang relihiyon, kundi ito rin ay isang kakayahan na panatilihing buhay ang isang paniniwala. Ikaw, kasiyasat, nanalo ba ang binoto mo dahil sinusuportahan ito ng isang religion?